Nasa series pa rin tayo, and itong series natin is magpapatuloy hanggang March. So, I hope matapos nyo to. Pinag-usapan na natin itong mga series, itong unang part ng ating series is about the gospel story. And nalaman natin yung mga spiritual blessings, yung mga blessed na nandyan. And din yung ating second part is nandito na tayo. Natapos na natin yung blessed for unity and blessed for new life ng ating susunod. So meron na lang tayong tatlo. And I hope na masubaybayan mo pa, no? So Ephesians context muna tayo. So dahil nga si Paul nag-preach siya Efeso, which is a place of worship, marami silang sinasamba doon. Wala nagkakagulo doon kasi may kanya-kanya silang Diyos, no? And madali lang nakapag-share si Paul doon and maraming naging followers si Jesus. But the problem is dahil maraming Diyos sa paligid, maraming iba't ibang Diyos. Ang problema dito is nagkakaroon ng division. Kasi may mga pumapasok sa Christianity na hindi dapat nasa Christianity. May mga, for example, yung pag-alay ng anak or pag-alay ng tupa, which is hindi na natin ginagawa sa Christianity. So maraming nag-aaway dahil dapat ganito, dapat ganyan, dapat gayahin natin yung iba, dapat ganito para pasok tayo sa trend. Parang ganun na yung sinasabi. Kaya, ang nagiging problem ng Ephesians dito is division. Kaya that's why yung ating mapag-uusapan dito is for laging it talks about unity. Hindi lang basta sa church, kundi sa iba't ibang lugar ng ating buhay. Lugar sa bahay, lugar sa school, no? And years after, nakulong si Paul, and then maraming na-discourage. Kaya nagsulat ngayon si Paul para encourage yung mga taga-Ephesians na kahit nakakulong si Paul is tuloy pa rin ang grasya ng Panginoon. Okay? So, ito ang ating mga blessing. Chosen before the foundation of the world. So para hindi ko na-explain yan, puntahan na ng ating mga recordings. Adopted to the family of God, you are sealed by the Holy Spirit and redeemed by the Son. Yan yung ating mga blessing na nakuha. And then nakuha natin sa week 2, week 3, and week 4 is itong mga blessing na to. Saved by grace, united with Christ, and strengthened through His Spirit. So, lahat ng pangangailangan natin bilang Kristyano nakuha natin sa ating Panginoon. And last week, pinag-usapan natin yung blessed for unity. Which, ang ating pinunto natin dyan, ano yung blessed dyan is true love. So, para magkaroon ng unity sa isang lugar, dapat may pagmamahal. Kasi pagmamahal lang yung nagbubuklod. Doon na nanggagaling yun. Sa ating lahat. So, ano yung sinabi ko dyan ng last time? True love is when we are speaking the truth in love and embodies true peace leading us towards unity. Panigurado, kung merong division, kung merong awayan, gulo, wala doon pagmamahal. Diba? Kung lagi kang galit sa kapatid mo, kapamilya, nasa yung pagmamahal doon? No? So, that's why ang pagmamahal siya ay nagbubuklod sa isang grupo or sa isang pamilya or kaibigan. So, yun yung ating mga pinag-usapan last time. And, ang magiging topic natin for this afternoon is, magsabi lang ba ng totoo doon sa taong mahal mo is, ganun lang ba tayo magmamahal? Bisa kasi nag-aaral tayo, nagiging magaling tayo kasi sa iba, and then ginagamit natin yung mga nare-receive natin para ipalo sa kanila. Mas magaling ako sa'yo. Makinig ka. And then, sabihin natin, alam mo nga yung totoo, pero hindi ka naman nagmamahal. Yun yung nagiging problema dito. That's why, diba, nung last time, ang sinabi ko is, kapag nagsasabi ka ng totoo, tapos hindi ka nagmamahal, that is pride. Pero nagmamahal ka, pero hindi ka nagsasabi ng totoo, o hindi ka nabubuhay sa katotohanan, you are foolish. That's why, hindi dapat, vice versa yon, kundi dapat sabay, na yung pagsasabi ng totoo at pagmamahal is magkasabay na nangyayari. Kung hindi ka nagsasabi ng totoo sa iyong magulang, sa iyong mga kaibigan, hindi mo sila mahal. Mahal mo yung sarili mo. Kasi in the first place, ba't tayo nagsisinungaling? To save our skin. Para hindi tayo mapahiya, para hindi sila magalit sa atin, hindi tayo masaktan. Diba? Kaya tayo nagsisinungaling. Minsan nagsisinungaling tayo para makuha yung loob nila. Kasi makasarili ka. Makasarili tayo. Na handa tayong magsinungaling, i-withhold yung katotohanan para lang mangontrol, manipula.
So sa lahat ng mga naniligaw, huwag kayo magsisinungaling. And lahat ng mga nag-i-explain sa magulang nila, lahat ng nagkakasala sa magulang nila, sa mga kaibigan nila, it's always good. Kahit masaktan ka man, parusahan ka man, magandang bagay pa rin na nagsasabi tayo ng totoo. Kasi nandun yung pagmamahal. Ngayon, ang tanong ko nga dyan is, yung pagsabi lang ba ng totoo, yung in that way ba natin mapapakita yung pagmamahal? Just sa ganung paraan lang ba? So, yun yung pag-uusapan natin for week 6. Hindi ko na-edit yan. Blessed for a new life. So, we are in the week 6 na? Week 6. And, ang unang natin pag-uusapan, ang unang natin pag-uusapan is repentant life. And then, ano yan kuya? Ano yan kuya? Parang, ano ba yung repent? Magsisisi ako araw-araw. Yan yung ating tatalakayin ngayon. Kasi, ano ba ibig sabihin ng pagkakaroon ng bagong buhay? Kung baga, bagong buhay ka na ba, and then YOLO ka na ba? So, ganun natin siya titignan. So, before we start, let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito na pinagkaloob mo sa bawat isa. Sa mga dinala mo dito, Panginoon, upang makarinig na iyong salita. I hope and I pray, Panginoon, na lahat ng maririnig nila ay marema sa kanilang puso. Mga words, Panginoon, na tanging nanggagaling lamang sa iyo, hindi sa akin, Panginoon. Hindi imbento ko lamang, Panginoon, kundi mga biyaya at wisdom, Panginoon, na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Lord, ipakita mo nga sa amin ang katotohanan and at the same time kung paano mo kami minamahal. And to live a life, Panginoon, na panibagong buhay, Panginoon, nung simula namin pinagkatiwala ng aming buhay sa aming Panginoong Jesus, Panginoon. Ipakita mo sa amin ang totoo, and at the same time, paano naman ipapakita yung katotohanan na may pagmamahal, pagtitiis, at may ligaya sa aming puso, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo na po namin tinatangsabihin ako sa pangalan ng Jesus. Amen. So, iniisip ko, no, nung mga nakailang taon na tayo, nakaisang taon na tayo sa youth life, parang pinag-usapan na ba natin about repentance? Baka hindi pa, no? Kaya bibigyan natin ang ibig sabihin yan. So, word study. Mag-word study na tayo. Repent. Ano ba ibig sabihin ng repent? Sino makakapag Tagalog? Ano, walang sumagot mo, ikakat ko na naman yung video. Magsisisi, ayan. So, repent is magsisi o pagsisihan. So, kapag may nagawa kang mali, nasa puso mo yun kung magsisisi ka or papatigasin mo yung puso mo. No? May choices pa rin. So, repent. Sa biblical perspective, ito ang ibig sabihin ng pagsisisi. Hindi lang to parang nagsisisi ka lang doon sa ginawa mong kasalanan kasi may na-receive kang consequence. Kasi meron kang, pinalo ka. Doon ka na nagbago ng pag-iisip. Hindi pagsisisi yun. Kasi ang pagsisisi is, iniiba mo yung takbo ng utak mo. Next time, hindi na ganito. Next time, hindi ko na lalakaran tong path na to. Next time, dito na ako. Ganon. Next time, hindi na ako laging nakaputi. Kapag pupunta ng church, minsan itim naman. Or baliktarin natin, marami nakaitim dito. Lagi, di na ako mag-iitim. Tapos sunod na linggo, nakaputi naman ako. So, parang binabago mo yung the way na, di ba, nagbabago ka ng isip, and at the same time, naapektuhan yung mga kilos mo, nasa paligid mo, magugulat, may puti ka ng damit, bago yan. So, a change of mind that results in a change of action. So, kapag may nagbago sa isip mo, nakikita sa gawa. So, huwag mong sabihin na, patawarin mo na ako, bubago na ako. Pero, sa sobrang babaw ng sinabi mo, hindi mo mapakita in action. Diba, meron nga tayo mga kasabihan na action is greater than speaks louder than words. Nalimutan ko na. Pero yun. Na yung actions natin is mas louder pa sa ating mga sinasabi. Kasi yun yung nagpapatunay na yung mga sinasabi mo totoo. So, babalik na naman tayo sa truth. Diba? So, ayan. So, sabi sa verse na to, Acts 3:19, "Now repent of your sins and turn to God, so that your sins may be wiped away." So,
ang repentance dito is something na nag-iba ka ng isip. Nag-iba ka na, nag-U-turn ka. Ang bilis mo, bigla ka nag-U-turn. So, baka hindi ka nakakita na gano'n. Pero, nagbago ka ng ruta. Pag change of your mind, yung pag-repent is something na nandito ka sa kasalanan, bigla kang tumalikod, bumalik ka sa Panginoon. Kaya that's why, yung repentance yan, laging may karugtong na turn to God. Hindi pwedeng nandito ka sa kasalanan and at the same time, sa Panginoon ka. Hindi tayo multitasker. Hindi tayo masyadong pinanganak na nagagawa natin ng 100% lahat ng mga bagay. Lagi tayong dapat may pagpukusan para magawa natin isang bagay. That's why sinabi sa Bible na you can't worship two gods. Di mo nga pwedeng i-worship yung money and si God. Kaya ang repentance, something na may pinapalo ka, iisa lang. May nakapokus ka, iisa lang. No? So that your sins may be wiped away. Hindi ibig sabihin nito na kapag nag-repent ka, tumalikod ka sa kasalanan, mawala na yung kasalanan mo. Ang ibig sabihin lang nito is, kapag tumalikod ka sa kasalanan, panigurado yung pamumuhay mo sa kasalanan, hindi mo na siya parang mawala na sa sistema mo. Maugulat ka na lang na, uy, hindi ko na ginagawa yun. Uy, nakakahindi na ako sa mga tropa ko. Uy, dati parang andali ko lang sumama. Uy, dati parang maisip ko lang to, gagawin ko na agad. Pero nung naisip mo na siya, nung nakilala mo yung Panginoon, di mo na agad ginagawa. Nagdadalawang isip ka na agad. Lord, susunod ba ako sa'yo? Hindi. Lord, gagawin ko ba ito? Hindi. Bakit ko itong gagawin? Lord, bakit ako susunod sa'yo? Lagi tayo dapat nag-iisip. Kasi ang katotohanan, it requires yung pag-iisip. Kasi pwede natin sabihin na alam mo yung totoo, alam mo yung tama. Pero dahil yun yung gusto ng lamang mo, yun yung kabaligtaran yung ginagawa mo. Kasi hindi mo inisip kung ano yung tama. Minsan alam lang natin, pero hindi natin iniisip. No? And then sabi dito sa Romans 2:4, bakit tayo magre-repent? Kasi, don't you see how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Does this mean nothing to you? Can't you see that His kindness is intended to turn you from your sin? Hindi dahil sa kasalanan, kumbaga dahil, grabe yung kasalanan ko, lalapit pa ako sa'yo, hindi. Kaya tayo lumalapit sa Panginoon dahil nakita mo yung kagandahan ng grasya niya. Dahil nakita mo na kahit makasalanan ka, tatanggapin ka pa rin ni Lord kapag nag-turn ka sa Kanya. Hindi ibig sabihin na sobrang grabe na yung kasalanan mo, saka ka lang pupunta sa Panginoon. Iintay mo pa bang makarami ka ng kasalanan bago ka pumunta sa Panginoon? Kasi ang repentance is something na kapag tumalikod ka, wala ka ng balak na balikan na. No? Kasi nag-turn ka na. So, yun yung repentance. No? Madali lang naman siya isipin. Change of one's mind. And then kapag nagbago ka, hindi lang basta nagbago lang isip mo and then, ay, hindi ka Lord, yung ito ang gusto ko eh. Hindi. Or sasabihin mo kay Lord na, maglilin ako sa good works. Lagi ako pupunta ng church, magiging masipag ako, magiging mabait na tao ako. Lord, diyan ka lang muna. Saka na, pag nalaman ko nang okay ako. Hindi ganon. Dalawa lang pwede nating choices. Is either tumalikod ka sa Kanya or sumunod ka sa Kanya. Walang pangatlong option. Nasusunod ka sa sarili mo. Dahil sinasabi natin sa youth life na hindi natin kaya niligtas ang sarili natin dahil ganun tayo makasalanan. Walang basahang madumi ang makakapagpalinis sa sarili niya. Kasi madumi pa rin yan. Diba? Kahit anong negative times negative pa rin. Ay, type plus pa rin. Plus! Baliktad. Yung sige, huwag na example na yun. Ikakat ko na lang. Okay, sige. Balik na tayo sa ating verse. Chapter 4, verse 17. With the Lord's authority, I say this. Sabi ni Paul, di ba, pinag-usapan natin yung unity last time. Ngayon, paano natin pananatilihin yung unity na yun? Paano natin magiging maayos yung pamilya natin, yung relasyon natin sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa ating kapatid. And then yung mga kasama natin sa church. Kasi as a follower of Jesus Christ, hindi na tayo nakatingin sa sarili natin. Nakatingin na tayo dun sa
ginagawa or nagiging kilos ng iba. That's why, ang sarap sa pakiramdam kapag may nakaka-appreciate sa'yo. Katulad ng ginawa niyang ano. Kasi, yung unity, isang purpose ng unity is mag-share ng mga nararamdaman. Maging open, kumbaga. Kasi kung lagi tayo merong sikreto, wini-withhold natin yung katotohanan. Magpinsan yung nagsisikreto at yung nagsisinungaling. Kasi kapag nagsisikreto ka, wini-withhold mo yung katotohanan na alam mong mabuti para dun sa isang tao. No? Kaya that's why masarap sa pakiramdam kapag may nakaka-appreciate sa'yo. So, sabi ni Paul dito, ngayon, ito na. Ano ba yung mga sasabihin ni Paul dito about sa pag-maintain ng unity natin dito sa church, sa ating bahay, sa lahat mga nasa paligid natin. Sabi niya dito, live no longer as the Gentiles do, for they are hopelessly confused. Di ba? In-explain na natin last time na ang Gentiles is tayo mga Pinoy. Hindi lang Pinoy, kundi yung mga hindi Jew, mga hindi Jewish. So, dati wala tayong Diyos na pina-follow. Ang pumapalo lang kay Lord is yung mga Israel. Lahat tayo pina-follow yung sarili natin. And lahat tayo is hopelessly confused. Kumbaga, umaasa ka, tapos wala kang mapagtuunan ng pag-asa mo. Kasi umasa ka man sa kaibigan mo, mawawala din. Umasa ka doon sa mga gadgets na meron ka, alam mo masisira rin yun. So, lahat ng pagtuunan ng hope natin, nawawala. That's why, yung hopelessly confused, parang wala ka nang mapuntahan. Parang, alam mo yun, yung mga langgam na nagkakagulo kasi hindi na nila alam kung ano yung gagawin. Ganon tayo sa nung dating unbeliever pa tayo ni Kristo. Lagi tayo napapaisip tuwing gabi, lagi tayo napapaisip, ano yung mangyayari sa buhay ko balang araw? Lagi merong question, and then dudulot nun, nagkakaroon tayo ng anxiety, lagi tayo nag-aalala, lagi tayo malungkot, lagi tayo naghahanap ng pagmamahal, kasi ganun yung buhay natin. Bilang makasalanan mga tao. No? And yun yung sinasabi ni Paul, live no longer. Kasi they are darkened, hindi yung balat mo, kundi yung understanding. Na may nag-explain na sa'yo ng katotohanan, tapos, ilalayo mo pa rin. Minsan sa atin, diba, tinutulungan ka lang ng tama, tapos, ikaw pa yung galit. Hindi, mali yan. Ayoko na magkwento, pero may one time, pero magkwento pa rin ako. Hindi ko mapigilan. No? Na, nag-away kami about sa charge ng cellphone. Kasi kapag nag-charge daw, di ko na masyado yung detalye, pero pinaglalaban niya na masisira yung cellphone ko kapag ganong way ko siya i-charge. Tapos sabi ko, hindi. Tapos, hindi yan ganon. Ipakita mo sa akin kung saan mo natutunan yon. Tapos hindi niya maipakita sa akin, hindi niya ma-explain sa akin. Tapos sinabi niya lang sa akin na, hindi ikaw na magaling. Sabi ko, di ba? Sabi ko, dahil lang sa nararamdaman niya, ay din pinaglalaban niya yung kung ano yung tama para sa kanya. Wala na siyang pakialam doon sa kung ano yung totoo. Ang mahalaga na lang sa kanya yung nararamdaman niya. Na dapat ako yung tama dito. So, bilang Kristiyano, lagi tayong nag-check ng facts. Kung ano ba talaga yung totoo. Hindi lang pwedeng basta oo ka lang dito ng oo. Basta sinabi ni Kuya Raymond at Kuya Lawrence, oo yan, tama yan. Ganun talaga si Jesus. Di namin masasabing macho si Jesus. Pero baka may mga niwala sa inyo. Diba? Kaya hindi dapat lahat ng sinasabi namin dito sa harapan, pinapaniwalaan nyo agad. Dapat may nag-check kayo. Totoo ba talaga yung sinabi ni Kuya Lawrence? Totoo ba yung sinabi ni Kuya Raymond? Kasi doon nagsisimula yung katotohanan. So, yung truth pa rin yung habol natin dito. No? Ayun, alienated from the life of God. So, in-explain natin yung alien. Wala tayo sa pamilya ng Diyos, kaya tinuturing tayo ng mga Hudyo na alien. So, yun, katabi yung alien ka natin. Biglang ano? So, dati yun ha, dati. So,
alienated from the life of God because of the ignorance that is in them. Dahil wala yung Panginoon sa atin, bulag yung mata natin sa kung ano yung totoo. Lagi tayo sumusunod dun sa nararamdaman natin. Kaya kahit anong explain mo dun sa mga matitigas ang puso, hindi sila maniniwala sa'yo. Kasi nagtitiwala sila sa puso nila kaysa sa mga sinasabi na katotohanan. Kaya lagi niyong tatandaan, huwag niyong ipipilit yung katotohanan sa ibang tao. Huwag kayong magagalit kapag di sila pumayag. Huwag kayong magagalit kapag hindi nila naintindihan. Kasi lagi niyong tatandaan, we are once like them. Diba? Sa last preaching natin, yun yung sinasabi natin. Hindi natin kailangan magalit sa kanila dahil hindi nila maintindihan. Ang bobo naman ito. Hindi dapat ganon. Kasi we are once like them. And ang Diyos lang ang makakapagbukas ng mga mata nila. And sa paano paraan? Basta sabihin mo lang yung kung ano yung totoo. At si Lord na yung bahala. No? Due to their hardness of heart. Sobrang tigas ng puso nila, ang tibok lang ng puso nila is kung ano yung gusto nila. Hindi sa kung ano yung totoo at tama. No? Again, bago pa umaba. They have become callous and given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. Ayun nga, may kalyo na yung puso nila. Para sa mga nagigitara, alam ko may kalyo yung mga daliri nila. Kaya pag pindot nila ng string, uy, ang lambot. Pero kapag ikaw na yung pumindot, ang sakit. Kapag ikaw yung mga bago dyan. Tapos, kapag yung, sabi ko na, si Edred. Makapalkahan nyo dyan. Kapag nagtininiw yan, okay lang sa kanya yan, kahit ilang kanta pa yan. Pero pag tayo yung gumawa, tapos nangangatog pa yung kamay mo, di ba? Mahirap. Bakit nagiging kalyo? Ba't nagkaroon ng kalyo yung daliri ng mga gitarista? Kasi nasanay sila. Nasanay sila laging pumipindot. Pumipindot ng strings. So ikaw, kung sinasanay mo yung kasalanan mo na lagi mong gawin, makakalyo na yung puso mo at sasabihin mo, okay lang pala to eh. Hindi to mali kasi wala namang nangyayari masama sa akin. Ganun lang sinasabi ng kasalanan. Lahat ng nandito is makasalanan. Pero, as a follower of Jesus Christ, nagkakasala tayo pero hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi tayo, may kalyo. Hindi ko na makuha yung word. Hindi tayo may kalyo sa kasalanan. Hindi tayo sanay sa kasalanan. Kaya that's why kapag nagkasala tayo, nag-grieve yung heart mo. Lord, sorry. Nagawa ko na naman. Malalaman mo, kung sanay ka na sa kasalanan, once na ginawa mo, hindi ka nag-grieve. Doon na nagiging matigas o callous yung puso mo. And have given themselves up to sensuality. Kaya that's why, lahat ng masasarap sa piling ng mga tao ngayon, yun na yung sa tingin nilang tama. Masarap to. Sige, ito yung tama. Ito yung pauso natin. Lagi niyong tatandaan na di porket marami yung tumatangkilik, is yun yung tama. Kung alam mo yung tama, hindi ka susunod dun sa karamihan na yun. Kung alam mo talaga yung tama. Kasi sila, alam nila kung ano yung nararamdaman nila at yun yung sinusundan nila. Yun yung nangyayari dito. And greedy to practice every kind of impurity. Yung kasalanan, pinapractice pa na niya lalo. Kaya that's why, kahit may kalyo yung puso nila pagdating sa kasalanan. Hindi na sila nag-grieve, hindi na sila nasasaktan. Okay lang sa kanila. Kaya kapag bilang Kristyano, dati kayo nagmumura, pinaka-light na pwede natin maturing na mali. Kapag naging Kristyano ka na, kapag nakakarinig ka ng mura, alam mo agad mali. Kasi nasa inyo yung katotohanan. Pero dati, may magmura, tatawa ka, tapos gabi pa yung tawa mo, di ba? Alala ko yan. Okay, next verse. Sinabi dito sa Proverbs, a fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion. Kung ano yung pakiramdam nila, kung ano yung masarap sa pakiramdam, yun sa tingin nila ang tama or pleasurable. No?
So, sabi ko dito, repent because we know in ourselves na dati tayong makasalanan at sumusunod sa puso nating bato. Dati tayong ganun. That's why, ang Christianity is araw-araw nagre-repent. Pagising mo na parang umaga, tingin mo wala kang nagawang kasalanan. No? Pero yung kasalanan nasa dugo mo. Araw-araw yan nasa dugo mo. That's why yung repentance is parang everyday na practice ng isang Kristiyano. Pagising mo sa umaga, Lord, alam ko magkakasala ako. Kasi sobrang fragile ng katawan ko at laging prone ng laging magkasala. Kaya Lord, isinusuko sa iyo everyday. Ngayong araw na to. Kahit ngayong araw lang. That's why, di ba sabi sa Lord's Prayer na give us this day our daily bread. Anong ibig sabihin nun? Na araw-araw ka, laging magpipray sa Panginoon kasi may araw-araw ka may pangangailangan sa Kanya. Hindi lang pagkain, kundi kapatawaran sa mga magagawa mo pang kasalanan. That's why, daily bread, no? Daily repentance din. No? So alam na natin yan, dati tayo makasalanan, but that is not the way you learn Christ. Hindi sa ganitong paraan natin natutunan si Kristo. Assuming that you have heard about Him, and were taught in Him as the truth is in Jesus. So, dahil lagi kayo nandito, lagi kayo nakikinig, we know na merong katotohanan na nasa puso nyo na ngayon na hindi nyo alam, hindi nyo napapansin. Pero nakaka-apekto na sa buhay nyo. No? Sa follower of Jesus Christ. So, repent because we now know the truth about Jesus and that is within us. Bilang Kristiyano, lagi tayong nagkikling sa kung ano yung totoo. Lagi tayong nagbabasa. Lagi tayong ma-attend. Lagi tayong nakikinig. Kasi, sa katotohanan, doon natin natututunan kung paano ang totoong pagmamahal. No? And hindi yung mawawala sa inyo. Kung nasa inyo si Jesus, nasa inyo rin ang katotohanan. So, how to repent? So, may mga in-explain na ako kanina, pero meron tayong binigay si Paul. No? And ito ang sabi niya, to put off your old self. Pagising mo pa lang sa umaga, alalahanin mo kung sino ka. Ako yung barambado na kapag lumabas ng bahay, binabagsak yung gate eh. Ngayon, pag naisip mo yon, hindi ko na siya gagawin mamaya. That's why, yun yung ibig sabihin na to put off your old self. Alam mo kung sino ka. And dapat, tanggalin mo yun. Ihubad mo, kumbaga. Which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. Alam mo yung puso mo. Alam mo yung mga magagawa mo. That's why, umaga pa lang, first thing of your day, iisipin mo na siya. Ito yung mga posible kong magawa. Mamayang hapon, mamayang tahali, kapag naligo ko, kapag nag-cellphone na ulit, Lord, hinuhubad ko. Lord, iiwanan ko yun. No? And then number 2, let the Spirit renew our minds. Hindi nyo mababago yung isip nyo. No? Ang banal na Spirito lang ang makakapagbago ng isipan nyo. Makakapagbago ng actions nyo. Kaya kahit anong correct nyo dun sa isang tao, hindi tutuwid bigla-bigla yun nang walang pahintulot or galaw ng banal na Spirito. Sabi niya dyan, to be renewed in the spirit of your minds. Kaya kung nagugulat ka na lang na yung kapag ang galaw mo is umaangkop na sa kung ano yung tama. Number 3, to put on the new self. And to put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. So, syempre, kapag naghubad ka, maliligo ka, di ba? Yun yung banal na spirito. When pagising mo sa umaga, nag-play ka ng Christian song, nagbasa ka ng Bible, para mong inihilamusan yung sarili mo ng salita ng Diyos at hinahayaan ng banal na spirito na gumalaw sa buhay mo. Ngayon, nakabanlaw ka na, di ba? Susot mo ngayon yung binigay ni Kristo na righteousness and holiness na binigay niya doon sa krus ng Kalbaryo. And yung binigay ni Jesus, yun yung likeness ng gagaling sa Diyos. Kung maalala nyo, sa Genesis, we are created in the image of God. And dahil kinurap natin yun, nagbigay ng bagong damit ang Panginoong Jesus. At yun na yung lagi nating sinusunod. Yun yung lagi nating dapat sinusunod. That's how we start our day.
as a Christian. Dapat natin laging tinitingnan kung ano yung mga magagawa natin, and then laging tinitingnan kung ano yung mga pangangailangan natin sa Diyos. Kasi that's how we live. So repent by putting off our old self, being renewed, and putting on the new self. Every day yan. Kasi we are prone na laging magkasala sa katawan na to. No? So ito, to put off your old self, let the Spirit renew our minds, and to put on the new self. Laging bilang Kristyano, lagi tayo mayroong tinatanggal at lagi may sinusuot. At syempre, nung tinuro ko last time, kung ano yung sinusuot mo, yun yung pagkatao mo. Okay? So always imagine, as a Christian, lagi tayo may sinusuot. At ang ating sinusuot is yung maputing damit na ibinigay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Okay. Makinig. So ano yung sinusuot natin palagi? Yung puting damit ni Jesus. Ano ibig sabihin ng puting damit ni Jesus? Kaya siya bumaba dito sa lupa. Ginawa niya yung hindi natin kayang gawin. Yung Ten Commandments, ginawa niya, finerfect niya. Yung suot niyang damit talagang malinis hanggang sa pagkamatay niya. And then pagdating niya sa cross, yung madumi mong damit, kinuha niya. Tapos sinubad niya yung kanya, isinuot niya yung maduming damit at yung malinis na damit, inilagay niya sa'yo. That's why bilang Kristyano, kapag kinausap kayo ng Father, ba't kita papasukin? Kasi suot-suot mo yung damit o yung record ni Jesus nang walang bahid ng kasalanan. At tatawagin ka niyang anak, no? So, pagkasuot mo ng new suit, what's next? Ano lang ba yan? Pag suot mo, di ba? Lagi natin tong routine eh. Hubad mo yung madumi mong damit, maliligo ka, tapos, magsusot ka ng malinis na damit. Tapos matutulog ka ba ulit? Yes. Di ba madalas, after natin maligo or magbihis, meron tayong pupuntahan. Meron tayong gagawin. Meron tayong ipapakita sa friends natin, uy, ang ganda ng damit ko ngayon. O, tingnan mo naman yung forma ko ngayon, nakataki na ko ngayon. Uy! Diba? Kapag nagsusot tayo, kapag bagong ligo tayo, tapos okay yung pagsuot natin, tapos may pupuntahan tayo, diba? Lagi tayo may pinapakita sa iba. That's why, as a Christian, kapag meron na tayong panibagong buhay na sinuot, panigurado, dapat pinapakita natin yun sa iba. Papakita mo na ito si Jesus. Damit ni Jesus, oh. Tatak ko. Tingnan mo yung tatak. Jesus. Oh. Uy. Uy. Diba? Tapos sumamamangha yung mga makakarinig doon. Ano yung Jesus? Si Jesus namatay para sa'yo. Okay. So, ano yung new suit na yun? New life. Ito na yung panibagong buhay natin bilang Kristyano. Para lang alam nyo lang, no? Lahat na maniwala kay Kristo at sa mga ginawa niya para sa'yo, doon ka na nagsisimula na sumunod doon sa panibagong buhay na tinatahak mo ngayon. Hindi mo na ginagawa yung mga pangit na dati mong ginagawa. Yung mga pagsagot mo sa magulang, yung mga pangungopya mo, pagsisinungaling, pangungupit mo, hindi mo na ginagawa. Or kaya pag tumatakas ka, hindi ka nagpapaalam, umaalis ka. O kaya nangihingi ka ng pambayad sa project. Pero yung pambayad, hindi mo ginamit talaga sa project. So, tinatanggal na natin yun ngayon. Kaya therefore, meron na tayong panibagong buhay. So, therefore, having put away falsehood, yung hood mo, false, tanggalin mo. Diba? Uy, not-trap. Okay, yan. Sabi niya dyan, therefore, having put away falsehood. Word study. Ano yung therefore? Yung therefore is kaya. Or kung kaya. Kaya nga. Diba? Ang ibig sabihin niyan is used to express a conclusion or a consequence based on the preceding information or reasoning. For example, nag-review ka ng mabuti. Kaya, pagdating mo sa school, pumasa ka.
Yun yung ibig sabihin ng therefore. No? Nag-aral ka na mabuti, therefore, sure ball, papasa ka sa exam. Nag-review, di ba? So, yan yung therefore. So, ano yung pinag-uusapan natin therefore dito? Dahil, binigyan ka ni Lord ng panibagong buhay, therefore, tatanggalin mo na yung luma mong damit. Itatapon mo na. Hindi mo na ulit susuotin. Hindi mo na ulit gagawin. O, makinig. Let each of one of you speak the truth. O, ito na naman yung sinasabi natin. Na lagi kang magsasabi ng totoo sa iyong kaibigan, sa iyong magulang, sa iyong kapatid. Kasi kapag di ka nagsasabi ng totoo, mas mahal mo yung sarili mo, ibig sabihin. Mali yun. So, for we are members of one another. Hindi ka pwedeng magsinungaling sa isang tao kung mahal mo talaga sila. Okay? Kaya knowing na kahit anong mangyari man sa atin, we are now saved. Anong ibig kong sabihin dito? Minsan nagsisinungaling tayo para maligtas yung sarili natin. For example, lagi ko yung example, nabasag mo yung paboritong taso ng nanay mo. Ayun, Para maligtas mo yung sarili mo sa galit ng nanay mo, isisisi mo sa kapatid mo. So bakit ka ngayon nagsisinungaling? Para maligtas yung sarili mo. Yun lang yung ibig sabihin niyan. Mas mahal mo yung sarili mo kaya ka nagsisinungaling. Hindi mo talaga mahal yung mga taong pinagsasabihan mo. Kaya kapag nagsasalita tayo ng totoo, magalit man ang iba, masaktan man sila, ano man sabihin nila, di magbabago ang pag-ibig ni Jesus sa'yo. Bakit ka magsasabi ng totoo? Kasi merong Diyos sa akin na nagmamahal at hindi magbabago yung tingin sa akin. For example, nabasag mo yung paboritong tasa ng magulang mo. Tapos sinabi mo, Ma, sorry, nabasag ko yung baso mo. Di ko man sinasadya. Kung alam mo magagalitin yung nanay mo, titiisin mo. Sige, okay lang. Kasalanan ko naman talaga eh. Pero, hindi ibig sabihin nun na hindi na ako mahal ng Panginoon ko. Mahal pa rin ako ni Jesus. At lalo na, naipakita ko yung pagmamahal ko sa nanay ko nung nagsabi ako ng totoo. O for example, nagsabi ka ng totoo. Hindi mo alam kasi mangyayari. And then, nung nagsabi ka ng totoo, hindi nagalit sa'yo. Hindi mas naging okay pa. Hindi ka nagawa pa ng kasalanan. So, kahit ano mang mangyari sa atin sa pagsasabi ng totoo, ang lagi niyong tatandaan, yung pag-ibig ng Diyos sa inyo, hindi kailanman mawawala. And hindi mo na kailangan na iligtas yung sarili mo. Sa galit ng magulang mo, sa galit ng kaklase mo, sa galit ng teacher mo, or anything na galit ng iba. Kasi, kapag naintindihan mo na lahat tayo makasalanan, ang kasalanan laging merong consequence. Lord, okay lang makuha ko tong consequence na to. Basta wag lang yung consequence ng everlasting death. Okay lang na paluin ako, kasalanan ko na, wala naman akong magagawa, kasalanan ko naman talaga eh. Okay lang, sige, paluin ako ng nanay ko, at least ako, pag namatay ako, tatawagin pa rin ako ng Diyos na anak at mahal at hindi ako mapupunta ng impyerno. Okay? So, therefore, be angry and do not sin. Kung kanina, therefore, speak the truth, sumunod na sinabi ni Paul, therefore be angry and do not sin. Lagi natin sinasabi na kapag nagagalit, kasalanan. Pero sinasabi ni Paul dito, pwede kang magalit nang hindi nagkakasala. Sabi niya dito, do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. Ngayon, kapag nagagalit ka, at merong tao na masama yung loob sa'yo, tapos hindi ka nakipag-reconcile sa kanya, hinahayaan mo yung demonyo na makaisa. Oy, nakaisa ako. Itaning. So, kapag nagagalit ka, paano yung galit mo hindi magiging kasalanan? Kapag nagalit ka at nakipag-reconcile ka dun sa taong kinagalitan mo. Do not let the sun go down. Kapag nagalit ka, sabi mo agad na, pasensya na, tumaas yung boses ko kasi talagang nagalit ako eh. Nakikita nyo, ang pagsasabi ng totoo sa nararamdaman, hindi masama.
Kasi yun naman talaga nararamdaman mo eh. Pasensya ka na kasi talagang nakakasar yung ginawa mo. Pero ayoko man malayo sa'yo, di ba? For example, lagi natin ginagawa kapag may kagalit tayo sa bahay, lagi tayong lumalaya. Ewan ko kung kayo yun, pero minsan ganun ako. O di ka kumakain, di mo nagmumukmo ka sa bahay. Sa kwarto, di ba? Ang ginagawa mo doon, hindi mo sinasabi yung totoo na nararamdaman mo, and at the same time, hindi ka nakikipag-reconcile dun sa tao at ipinapakita yung pagmamahal. Kung lagi kang nagmumukmok, lagi kang nagtatanim ng sama ng loob, hindi mo na ipapakita yung pag-ibig ng Diyos na ibinibigay lagi sa'yo. Kaya give no opportunity to the devil. Sabi ko dyan, bakit ka magagalit? Kasi, bakit ka magagalit sa isang tao para iparealize na makasalanan tayo? Alam mo, nagkasala ka sa akin, pero papatawarin kita. As a Christian, alam mo may nagpatawad sa iyo na Diyos, kaya mo na rin magpatawad sa iba. Though mahirap, kasi masakit yon, pero as a Christian, tinatry natin na yung galit natin maging tama para sa iba, na maging kamahal-mahal para sa iba. That's why may hindi niya ang mga nanay natin, ginagawa ko ito kasi mahal kita. Para matuto tayo. Para matuto at malaman ng iba na mali yung ginagawa nila. That is a loving way na magalit. Kasi in the first place, nagagalit din ang Diyos. Bakit siya nagagalit? Kasi nagmamahal din siya. Ba't nagkaroon ng great flood? Kasi nagalit siya doon sa mga kasalanan ng mga tao. Lagi niyong tatandaan, mahal ni Lord ang tao, pero galit siya sa kasalanan. Kaya ganun din tayo as a Christian. Galit tayo sa kasalanan, pero mahal natin yung tao. Kaya as much as possible, dapat maging maingat ka sa sasabihin mo. Yes, totoo nga yung sinasabi mo, pero dapat maging maingat ka pa rin sa pag-deliver. Lagi tayo sa pagsasabi ng totoo, paano natin may papakita yung pagmamahal kapag iniisip mo, dahan-dahan. Yes. Diba? Yan. Ito. Para mas makita niyo yung galit ng Diyos. Nang magalit si Lord, pinarealize niya ang kasalanan natin at pinakita ang pag-ibig niya sa cross ni Jesus. Kaya that's why kapag nagagalit tayo, ang lagi nating main goal is ipakita yung kasalanan natin, inatisinta, ipakita yung pagmamahal. Kasi minsan nagagalit tayo kasi mahal mo yung sarili mo. Or dahil ma-pride ka. So, saan ka nagmamahal? Minamahal mo lang yung sarili mo, hindi yung mga taong nasa paligid mo. Okay lang magalit, guys. Pero, mali ba yung ginagawa ba natin? No? Lagi natin kukunin yung example na binigay ni Jesus. Kung paano niya tayo pinatawad. Sabi niya dito, binigyan ka ng new life. Therefore, do honest work. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Dati, nagnanakaw tayo para sa sarili natin. Para sa sarili nating kaligayahan. May one time akong ginawa, nangutang ako dun sa lagi, di ba? Ako yung lagi, tinuturuan. Inuutusan, mangutang. Mangutang ka kay aling ibang. Yan. Para, tapos, lagi ako. Ako naman, nabulungan, nandun mo. Mangutang ka, pero di alam ng nanay mo. Tapos sabihin mo doon kay Aling Bebang, mabayaran ka ng nanay ko. Tapos pagkuha ko ng pera, ginastos ko doon sa computer shop. Siguro mga 2 weeks lang, lalaban ni mama. Ayun, yung consequence. Nagalitan ako. Magkano yun? Huwag na natin alam yun. Hindi ko na naalala yung mga. Pero bakit tayo nag-de-steal? Para sa sarili natin kasi yan. Ngayon, bakit tayo nag-aaral ng mabuti? Bakit tayo, pagkatapos ng pag-aaral natin, mga graduate tayo, bakit tayo magtatrabaho? Hindi na yun lagi para sa sarili lang natin. Ang nangyayari is, ginagawa na natin yung trabaho para sa ibang tao.
That's why yung good works, hindi ka maililigtas nun. Kasi ang paggawa mo ng good works, ang lagi mong iniisip, ililigtas ka nun. So, makasariling pagmamahal yon. Pero ngayon, as a Christian, ang tinuturo talaga ng Bible is when we do good works, doing honest work, ginagawa natin yun para sa iba. Hindi para sa sarili natin. Kasi, in the first place, yung pangangailangan natin, si Lord na yung bahala. Tapos ikaw na yung bahala dun sa mga nasa paligid mo. Okay? Do honest work. Dati, nagsisikap tayo para sarili lamang. Ngayon, nagsisikap na tayo para makapag-share sa ibang nangangailangan. That's why may mga anak na pag nagtatrabaho na, hindi na makapagbigay sa magulang nila. Hindi ko naman sinasabing mali yun. Pero kung alam mong nakikita mo na kailangan ng magulang mo, ibibigay mo. May naalala na naman ako na nangutang yung nanay mo ng sa akin. Sabi niya, babayaran niya daw. Tapos nung sinabi ko na, kailan yun? Biglang kailan yun yung sinabi sa akin. Pero ayun, ginawa niya lang naman yun kasi para may makain kami. And dahil makasarili ako, naniningil pa ako. Tapos ang lagi niyang sumbat sa akin, o sige, ibalik mo yung lahat ng pinakain ko sa'yo, wala nung bata ka. Sige, hindi na. Sige, sa'yo na. Sabi ko na lang sa sarili ko, next time, hindi ka makaulit. Pero, ayun. Kapag nagbibigay tayo, hindi yan para sa sarili natin. Para yan sa iba. Para sa mga nasa paligid natin. So ngayon, binigyan ka ulit ng new soup, di ba? New life. Therefore, everything that you say, be good and helpful. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Explain ko ba? Alam niyo na yan. Alam niyo na yan. Pero ano yung dapat i-watch out natin? Through words tayo madalas nakaka-touch ng puso at isipan upang ma-share nila ang nararamdaman. Kaya dapat lagi tayong maingat sa mga sinasabi natin, lalo na sa mga madada. No? Kaya, we are creating division kung puro asaran, laitan, murahan, kabasusan ang laging maririnig nila sa atin. Kasi, paano natin may share ang pag-ibig ng Diyos sa ganong paraan? For example, meron kang laging kaibigan na laging lakas man-trip, lakas magmura, lakas mag-joke, puro bastos. Ikaw ba lalapit ka doon para manghingi ng tips? Uy, pre, pinagalitan noong nanay ko, ano sasabihin ko? Nagmura! Adi ka murahin mo. Di ba? Wesley, Sa pagsasalita mo pa lang, malalaman na ng tao kung approachable ka. Kaya maging maingat tayo sa pagsasalita. That's why, para kapag nag-share tayo, ay kapag nangailangan yung tao, naghingi ng advice or tips, or tanungin kung sino ang Panginoon, sino tayo yung malalapitan ng tao? No? O, another one. Binigyan tayo ng new life ng Panginoon, bagong buhay. Therefore, do not grieve the Holy Spirit. Biglang pinasok ni Paul to. And do not grieve the Holy Spirit of God, but by whom you were sealed for the day of redemption. So, anong ibig sabihin nito? Pinag-usapan na natin yung ibig sabihin ng sealed noong week 1. So, pwede nyo balikan. Ang sabi ko dyan, we are sealed by the Spirit at di na maaalis yun sa isang follower ni Jesus. Yung seal ng banal na Spirito, ano yun? Guarantee. Na pagbalik mo sa Kanya, kailanman hindi ka mawawala sa piling niya. Sealed ka. No? Bilang follower ni Jesus. Kaya bilang Kristiyano, kampante tayo. Ano man sabihin ng tao, kahit sirain pa nila yung image natin, saktan man nila tayo, yung pag-ibig ng Diyos hindi mawawala sa'yo. Amazing, di ba? Ngayon, we are united because of the Spirit. Ang ganyan tatandaan. Kaya umakyat si Jesus para i-shower yung spiritual blessing. Kaya bumaba yung banal na Spirito. Ang banal na Spirito ay isa. Kung follower ka ni Jesus, meron ka, iisa. Kaya ang church, iisa. Hindi pwedeng mag-divide. Pero siya ay person na nasasaktan din. Hindi dahil lang sa nagkakasala tayo. Kasi alam naman natin yun, lahat tayo dito, a group of sinners.
Pero nag-grieve yung banal na spirito o yung Diyos dahil gumagawa tayo ng bagay na nagdi-divide sa church. Nag-aaway, nag-aasaran, naglolokohan. Yun yung bagay na ikinag-grieve ng banal na spirito. Kung sinisira mo yung bagay na pinagbuklod ng Diyos, doon nag-grieve ang banal na spirito. Ganon din sa pamilya. Kung ikaw yung dahilan kung bakit nagkakagulo sa bahay nyo, nag-grieve ang banal na spirito. Nasasaktan. And kung meron Diyos na nagmamahal sa'yo, sasaktan mo ba siya? Siyempre, we always promote unity sa bahay, sa school, sa church. No? Yan yung ibig sabihin niyan. And another one, binigyan ka ng new life, therefore, put away what is wrong. Let all bitterness, wrath, anger, and clamor, ito yung ibig sabihin, harsh words, and slander, act of making false statements, be put away from you, along with all malice. Ang lahat na nilagay ni Paul dyan, lahat ng mga bagay na nagpapa-divide sa isang grupo na pinagbuklod ng Diyos. Lagi niyong tatandaan na ang pamilya ay isa sa pinakaunang binuklod ng Diyos. At sana hindi kayo yung maging dahilan. Lalo na pati sa church. Ang maging dahilan kung bakit magkakaroon ng division. Kasi, sa pag-ibig, walang divide. Addition lang. Okay, magkamali naman ako sa math. Okay. Therefore, put away. Ba? Nagkamali tayo, pero hindi yung lifestyle natin. Nagkakamali tayo, yes. Pero sana huwag natin gawing lifestyle. Kaya, iwasan ng mga bagay na nandudulot ng gulo. So, mag-pray at mag-pray para sa iba. Magbasa at magbasa para sa iba. Magmahal para masanay dahil we are a group of sinners. Kaya i-expect natin na laging mayroong pagkakataon para maipakita ang pagmamahal sa mga nagkakamali. Always remember, kapag may nagkamali, opportunity yon para magpakita ng pagmamahal. May nagalit, opportunity yon para magpakita ng pagmamahal. Always remember, kapag may kasalanan na dumating, opportunity yon para magmahal. At ipakita ang pagmamahal ni Jesus na ibinuhos sa ating lahat. Kaya, ito yung tanong natin kanina. Magsabi lang ba ng totoo para magmahal? Magsasabi ka lang ba ng totoo para magmahal? Hindi lang ganon. Or, pagkasuot mo ng new suit, what's next? Ito na, inilista ko na. Therefore, speak the truth. Be angry and do not sin. Kasi nagmamahal tayo. Pwede kang magalit, pero ipakita mo yung pagmamahal sa kanila. Do honest work. Kapag ginagawa mo ng tama yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, may ipapakita mo yung pagmamahal mo sa tayo, pamilya, at sa mga kaklase. Everything you say, be good and helpful. And do not grieve the Spirit. So, dinagdag ko, by dividing the church. Doon natin nag-grieve ang banal ng Spirit. And put away what is wrong. Alam niyo yan. Hindi namin kailangan ipilit sa inyo yan. Naka-engrave yan sa puso at isipan nyo. Alam nyo kung ano yung tama at mali. Pero ang kailangan na lang natin sa Panginoon is kakayahan. Lord, bigyan mo ko ng ability na piliin lagi yung gusto mo. Na piliin lagi na magmahal, magsabi ng totoo. Gawin nito. Yun yung lagi natin. Kaya that's why mahalaga na lagi nag-pray. Nakikita mo yung kahinaan mo at nakikita mo yung kalakasan ng Diyos na kailangan mo siya. Kuya, dami yung tatandaan. Diba pwedeng isa lang yan? Kaya tayo mayroong title. Ito lagi niyang tatandaan. Ang bless natin for today is mindset. Mindset for a new life. Tandaan lang natin kung paano naging Diyos at pamilya sa Jesus sa atin. Ganon magiging united ang sa bahay, sa church, sa school. Kung paano naging pamilya sa Jesus. Sa iyo, sa bawat isa. Always remember that. Yan na lang tandaan mo. Kapag ginawa mo ba to, tinuturing mo ba silang pamilya or mahal? Always ask that. In times of, mamimili ka na. Kaya ito ang ating last verse.
Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgive you. Ito ang mindset natin. Always be kind. Alam mo yung totoo, siya hindi alam, always be kind. Nagalit ka, nagalit siya, always be, maging tender-hearted ka. Huwag mong patigasin yung puso mo. And kapag merong alitan, always forgive. Yung mga yan will lead us to unite. Yung mga bagay na dinidivide ng kaaway. Eh, paano natin magagawa yun? Napakaganda ang ginawa ni Paul dito kasi, as God in Christ forgave you. Bakit ka magiging kind? Bakit ka magiging tender-hearted? Bakit ka magpo-forgive? Kasi merong Diyos na unang gumawa para sa'yo. Nagkasala ka, naging kind siya. Di siya bumaba dito para hanapin at paluin ka. Hindi. Pinuntahan ka niya sa bawat sulok ng kanto na pwede niyang puntahan. And then sinabi niya, pinatawad na kita sa kasalanan mo. At nung pinatawad ka niya, kinuha niya yung madumi niyang damit, dinala sa krus ng Kalbaryo at namatay para sa iyo. At yung bagong buhay, sa muli niyang pagkabuhay, ngayon susundan mo ba? Ngayon, susundan mo ba? Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa hapong ito na pinagkaloob sa bawat isa. Thank you, Lord, Panginoon, for this word, Panginoon, na maglilid sa amin ng panibagong buhay, Panginoon. Yes, Panginoon, thank you for the new life na ibinigay mo doon sa krus ng Kalbaryo, sa bagong buhay, Panginoon, na ngayon naglilid sa amin araw-araw, Panginoon, na magpapaisip sa amin kung gagawin ba namin to o ito, Panginoon. Lord, marami pong salamat na ngayon kami ay nagdadalawang isip na, Panginoon. Dahil dati, Panginoon, laging yun at yun yung ginagawa namin, kasalanan, Panginoon, sa iyong harapan. Pero ngayon, dahil sa bagong buhay na ibinigay mo, Panginoon, uhubarin namin yun, Panginoon. Araw-araw uhubarin, Panginoon. As we know, Panginoon, itong katawan namin, mahina, Panginoon. And we are seeking, Panginoon, ng iyong kalakasan, Panginoon, dahil ang tanging kalakasan, Panginoon, ay siya. Sa iyo lamang namin makukuha, Panginoon. Always remind us, Panginoon, na laging isuot itong damit, Panginoon, na malinis, planchado, na walang record ng kasalanan na ginawa ni Jesus nung nabuhay siya dito, Panginoon. Kaya marami pong salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo. Na pray, Panginoon, na lagi kaming samahan ng iyong banal na Espiritu. And na huwag namin hayaan, Panginoon, na mag-grieve ang banal na Espiritu by dividing this church sa pamamagitan ng awayan, gulo, asaran, Panginoon, pagsisinungaling, pagsisikreto, Panginoon. Lead us, Panginoon, to be kind, tender-hearted, and forgiving, Panginoon, sa bawat isa at laging magsabi ng totoo dahil yun ang yung pagmamahal. Sa pamamagitan ng Panginoon, na itaklas namin ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Kaya marami pong salamat, Panginoon, sa iyo na po namin itinataas sa ganito sa pangalan ni Jesus. Amen.